Mindanao, ligtas na pagbiyahe ngayong mag-uundas ang target ng mga otoridad. Pero paano mangyayari ang ligtas na pagbibiyahe na yan ng mga tao kung ang ilang driver ng bus nakadroga? Sa drug testing na ginawa simula kahapon ay nabisto ang 14 na tsuper na nagpositibo sa droga. Pinag-aaralan ngayon kung paano gagawing mas madalas ang pag-drug test sa mga tsuper, lalo't nakasalalay sa kanila ang kaligtasan ng mga pasahero. At mula po sa Araneta Center Bus Terminal, nakatutok live si Chino Gaston. Chino. Mike Vicky, patuloy ang pagdating ng mga pasahero dito sa Araneta Center Bus Terminal ngayong undas. Pero ayon na rin sa pamunuan ng bus terminal ay hindi pa rin nalalayo ang bilang ng mga pasaherong kanilang nakikita dito kumpara doon sa ordinaryong araw kapag hindi undas. Medyo malayo pa rin ang bilang ng mga pasahero kumpara doon sa dagsa talaga ng tao sa kasagsagan ng biyaheng paundas na umabot daw sa mahigit 10,000 noong nakarang taon. Samantala, nababahala ang DOTC sa resulta ng drug testing sa mga bus driver ngayong undas kung saan naaabot na sa 14 ang nagpositibo sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Tuwing undas, libo-libong pasahero ng bus ang magtitiwala sa mga bus driver na maihahatid sila ng matiwasay at ligtas sa kanilang mga probinsya. Pero ang tanong, ligtas ka pa rin ba kung ang driver ng bus na nasakyan mo ay gumagamit ng illegal na droga? Yan ang ibig iwasan ng DOTC sa inilunsad na drug testing sa pinakamalalaking bus terminal sa Metro Manila. Kanina, ininspeksyon ng DOTC ang Philtranco Bus Terminal sa Pasay City at 2 driver ang nagpositibo sa illegal na droga. It is alarming kasi this is a public service, this is a public utility. It is expected of bus drivers na they are in the best of shape, best of health to perform a function or a duty. Pinag-aaralan na ng DOTC kung paano gawing mas madalas ang drug testing sa mga bus driver sa halip na ipaubaya ito sa mga bus company gaya ng nakasaad sa batas. Naunang sinabi ng LTFRB na maaring maiba ang kilos at pag-iisip ng mga driver kapag lango sa droga. Di naman may iwasan yung mga drugs kasi we have 1,000 drivers and conductors. So, ang ginagawa namin dyan, we conduct regular random tests. Mula kahapon sa higit 200 driver na isinailalim sa testing, di bababa sa 13 bus driver mula sa iba't ibang bus company ang nagpositibo sa droga. Kinumpiska na ng LTFRB ang kanilang mga lisensya at hindi na pinabiyahe. Pero bago masampahan ng kaso, kailangan muna dumaan sa confirmatory testing para malaman kung anong uri ng droga ang ginamit ng driver o baka may ibang dahilan kung bakit positibo ang drug test. Ayon sa batas, kailangan pa rin silang i-rehabilitate after nung maging positive sila. But nandun na rin yung kanilang criminal violation. At bagamat may kaunting aberya sa mga biyahe ng bus, suportado ng mga pasahero ang drug testing ng mga driver. Dapat yung bago sila magbiyahe, naka-drug test na muna sila. Tama naman po yun na mailalim sila sa drug test kasi kailangan po yun kasi siyempre ang dala po nila, hindi lang isang buhay po. Marami pong buhay ang nadali nila. Vicky, ngayong gabi pinagpatuloy ng LTFRB ang kanilang drug testing dito sa Araneta Center Bus Terminal. Bagamat sumbong na rin ng mga nangangasiwa sa drug screening dito, marami daw sa mga bus driver na nagmumula sa probinsya at dumarating dito sa Metro Manila ay hindi na sumasailalim sa drug testing at sa kanilang salita nga ay tumatakas at hindi na nagpapakita dito sa LTFRB. Gayunpaman ay dapat siguro nating tandaan na sino man ang mga bus driver na magmumula rito sa Araneta Center Bus Terminal ay hindi makakapagbiyahe kapag walang drug clearance certificate ng LTFRB. Kung kaya't kahit na papano, nababawasan ang bilang ng mga bus driver na lango o di kaya gumagamit ng illegal na droga sa ating mga lansangan ngayong undas. Vicky. Very good. Maraming salamat, Chino Gaston.